Magdamag na nagrereklamo ang anak niya na may gumagalaw sa loob ng kanyang mata at sobrang sakit daw nito. Akala ng ina noong una ay simpleng iritasyon lang, pero ang natuklasan ng mga doktor ay naging pinakamasamang balitang maririnig ng isang magulang. 3 taong gulang pa lamang si Daniel. Masigla, makulit, at palaging puno ng enerhiya. Walang senyales na may malubhang mangyayari sa kanya. Ngunit isang umaga, biglang nagbago ang lahat. Habang papunta siya sa eskwelahan, bigla niyang sinabi na may pumasok daw sa kanyang mata. Pinunasan lang niya ang mukha niya at nagpatuloy sa pagpasok sa klase. Hindi ito gaanong pinansin ng ina. Akala niya ay alikabok lang o maliit na insekto. Ngunit sa kalagitnaan ng klase, nagsimula si Daniel na magreklamo ng matinding sakit ng ulo at kakaibang pakiramdam sa kanyang mata. Hindi na siya mapakali. Tinawagan agad ang kanyang ina ng guro at dali-dali silang sumakay ng Uber papuntang ospital. Habang nasa biyahe, lalong lumalala ang iyak ni Daniel. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Mama, may gumagalaw sa mata ko." Nanginginig siya sa sakit at takot. Para sa kanyang ina, bawat hikbi ng bata ay parang kutsilyong tumutusok sa dibdib. Pagdating nila sa ospital, agad siyang inasikaso. Hindi pa man tapos ang unang pagsusuri, biglang nagiba ang ekspresyon ng doktor. Naging seryoso ang kanyang mukha. Tahimik siyang tumawag ng nurse at sinabing kailangang ma-admit agad ang bata. Sinabi ng doktor na kailangan ni Daniel ng emergency surgery. Parang gumuho ang mundo ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanong kung ano ang nangyayari sa kanyang anak. Doon nagtanong ang doktor ng isang bagay na hindi niya kailanman makakalimutan. "Tinanong ko lang po, kumain po ba ang anak ninyo ng baboy nitong mga nakaraang araw?" Napatigil siya. Hindi niya maintindihan ang koneksyon. Bakit biglang pagkain ang tanong? Bakit baboy? Ipinaliwanag ng doktor na may pinaghihinalaan silang isang bihira at napakadelikadong kondisyon. Isang bagay na maaaring pumasok sa katawan ng bata at unti-unting naglakbay papunta sa mata. Isang bagay na buhay, hindi napigilan ng ina ang pag-iyak. Ang takot, pagkabigla at pagsisisi ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Habang dinadala si Daniel sa operating room, mahigpit niyang hinawakan ang maliit na kamay ng bata, umaasang maliligtas ito. Ngunit ang tunay na natuklasan ng mga doktor sa loob ng mata ni Daniel ay mas malala pa kaysa sa inaakala ng kahit sino. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang gumagalaw sa loob ng mata ng bata? I-follow mo ako at i-comment ang I para sa part 2.